Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang banayad na lumulutang ang buwan sa Libra, isang malambot at mapayapang liwanag ang bumabalot sa iyong mundo, nagbibigay ng pagkakataon upang masusing pag-aralan ang iyong mga damdamin at mga nais sa buhay. Aries, may apoy sa iyong puso na nag-aalab ng mas matindi ngayon. Isang matinding pagnanasa ang bumabangon sa iyong kalooban, pagmamahal, pakikipag-ugnayan, at ang matinding kagustuhang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iba. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay parang isang banayad na apoy na hindi lamang nagpapainit kundi nagbibigay rin ng liwanag sa mga aspeto ng iyong buhay na maaaring hindi mo pa gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ang tamang pagkakataon upang hayaan mong buksan ang iyong sarili sa mas makabuluhang relasyon, hindi lamang sa aspeto ng romantikong pag-ibig kundi pati na rin sa pakikitungo sa pamilya at mga kaibigan. Yakapin ang enerhiyang ito ng may bukas na puso, dahil may hatid itong positibong pagbabago sa iyong buhay. Maaaring may mga pagkakataon sa nakaraan na nag-aalinlangan kang ipakita ang iyong tunay na damdamin, ngunit ngayon, hinihikayat ka ng universo na alisin ang anumang hadlang na pumipigil sa iyong emosyonal na pagpapahayag. Hindi mo kailangang laging magpakita ng tapang, minsan, ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay isang senyales ng tunay na lakas. Madalas, sa iyong pagiging palaban at matapang, nakakaligtaan mong hayaang dumaloy ang natural na daloy ng emosyon. Subalit sa araw na ito, hinahatak ka ng buwan upang yakapin ang mas banayad na aspeto ng iyong pagkatao, ang pagiging mas maunawain, mas mapagbigay, at mas nakatuon sa emosyonal na koneksyon. Sa ilalim ng impluwensyang ito, maaaring mapansin mong mas madali kang naakit sa kagandahan ng sining, musika, at lahat ng malikhaing ekspresyon. Huwag mong pigilan ang sarili mong damhin ang inspirasyong ito. Sa halip, payagan mong ito'y umagos sa iyong diwa, dahil maaari itong maging daan upang mas maintindihan mo ang iyong sarili at ang iba. Ang malikhaing enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay maaaring humantong sa isang biglaang pagnanais na magsulat, gumuhit, o lumikha ng isang bagay na may malalim na kahulugan para sa iyo. Sa mga sandaling ito, mahalagang huwag kang magduda sa iyong kakayahan. Ano man ang iyong mapili bilang paraan ng pagpapahayag, tandaan na ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong personal na paglalakbay. Habang dumadaloy ang araw, maaaring maramdaman mong tila mas matindi ang iyong emosyon. Maaari mong maramdaman ang mas malalim na pangunawa sa mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin. Halimbawa, maaaring biglang bumalik sa iyong isipan ang isang alaala mula sa nakaraan, isang sandali ng pagmamahal, isang pangyayaring puno ng emosyon, o isang aral na hindi mo agad na intindihan noon. Ito ay hindi aksidente. Ang lahat ng ito ay nangyayari upang ipaalala sa iyo na ang iyong damdamin ay may halaga, at hindi mo kailangang itago ang mga ito. Sa halip, yakapin mo ang katotohanang ang iyong emosyon ay bahagi ng iyong lakas. Sa ganitong pagkakataon, subukang suriin kung paano mo matutugunan ang mga lumang sugat na maaaring hindi pa ganap na naghihilom. Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay maaaring maging isang mahalagang hakbang upang mas lalo kang lumaya sa anumang bumibigat sa iyong loob. Sa pakikisalamuha mo ngayon sa iba, marahil ay mapapansin mong mas madali kang makakaintindi ng kanilang damdamin at pangangailangan. Ang iyong pagiging natural na leader ay may kasamang kakayahang maging inspirasyon sa iba, ngunit ngayon, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na hindi lamang mamuno kundi makinig rin. Kapag natutunan mong balansihin ang iyong sariling mga opinyon at ang pananaw ng iba,
mas madali kang makakabuo ng mas matibay at malalim na koneksyon. Ito ang sikreto sa tunay na pangmatagalang relasyon, pakikinig, pangunawa, at pagbibigay ng espasyo sa iba upang maipahayag ang kanilang sarili. Huwag matakot na ipahayag ang iyong saloobin, ngunit tiyakin mong ginagawa mo ito ng may respeto at pakikiramay sa nararamdaman ng iba. Ang tunay na koneksyon ay nabubuo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga tahimik na sandali ng pangunawa. Sa araw na ito, may pagkakataon kang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng sining at musika. Maaaring ang isang simpleng pag-awit, pagsulat ng tula, o pagguhit ng iyong nararamdaman ay maging isang makapangyarihang paraan upang mailabas ang anumang bumabagabag sa iyong isipan. Huwag mong pigilan ang sarili mong maging malikhain, dahil ang aktong ito ay maaaring magdala ng malalim na kasiyahan at kapanatagan sa iyong puso. Ang bawat stroke ng iyong panulat, bawat tono ng iyong musika, o bawat kulay na inilalagay mo sa isang canvas, ay maaaring magdala ng hindi lamang personal na kagaanan, kundi inspirasyon din sa iba. Bagamat malakas ang iyong enerhiya, dapat mong tandaan na ang pagiging mapusok sa pakikipag-usap ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakataong nais mong ipaglaban ang iyong pananaw, ngunit mahalagang tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa lakas ng boses, kundi sa kakayahang makinig at umunawa. Ang balanse sa komunikasyon ay susi sa mas epektibong pakikipag-ugnayan. Kung may pagkakataon kang makipag-usap sa isang mahal sa buhay o sa isang kaibigan, subukang unawain ang kanilang damdamin nang hindi kaagad nagbibitiw ng opinyon. Minsan, ang simpleng pakikinig ay maaaring magdulot ng higit na koneksyon kaysa sa pagsasalita. Ang sinseridad sa pakikipag-ugnayan ay isang mahalagang puhunan sa pagbuo ng pangmatagalang relasyon. Kaya gamitin mo ang iyong kakayahan sa komunikasyon upang magdala ng liwanag sa iyong mga koneksyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang iyong sarili at ang mga pangyayari sa buong maghapon. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili mo at sa iba? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na ang buhay ay hindi isang kompetisyon kung sino ang pinakamabilis makarating sa tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahang maramdaman at maunawaan ang bawat yugto ng iyong paglalakbay. Walang masama sa pagnanais ng tagumpay, ngunit huwag mong kalimutang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at pag-isip. Ang bawat koneksyon na iyong ginagawa, ang bawat aral na natutunan mo, at ang bawat damdamin na iyong nararanasan ay bahagi ng iyong mas malalim na pag-unlad. Lumakad ka ng may kumpiyansa, mahalin ang iyong sarili, at ipagdiwang ang iyong pagiging ikaw. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad, at sa araw na ito, ikaw ang may hawak ng susi upang buksan ang mga pintuan ng iyong kapalaran. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang unti-unting bumubukas ang bagong pagkakataon sa iyong harapan, maaaring maramdaman mong tila may kakaibang hatak ang iyong damdamin patungo sa mas malalim na aspeto ng iyong relasyon. Ang enerhiya ng kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang mas mataas na antas ng koneksyon at pagpapalagayang loob. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal sa isang romantikong paraan, kundi pati na rin sa mas malalim na ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at maging sa iyong sarili. May isang malalim na pagnanasa sa iyong puso na hindi mo basta-basta mapapansin sa pangkaraniwang araw. Ito ay isang pahiwatig na maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang mas lalong lumalim ang iyong relasyon sa iyong kapareha o mahal sa buhay.
Kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ito ang tamang panahon upang balikan at ayusin ito ng may bukas na puso at isipan. Marahil ay nararamdaman mong mas malapit ka ngayon sa iyong damdamin kaysa dati. Ang iyong puso ay bukas upang tumanggap ng pagmamahal, at sa parehong paraan, handa ka ring magbigay ng walang kapantay na malasakit sa iba. Kapag natutunan mong hayaan ang iyong sarili na tunay na makaramdam at kumonekta sa iba ng walang pag-aalinlangan, mas malalim na kasiyahan ang maaaring dumaloy sa iyong buhay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili mula sa pagiging bukas at tapat sa iyong damdamin, dahil ang araw na ito ay nagdadala ng bihirang pagkakataon upang mapagtibay ang iyong ugnayan sa iba. Kung may matagal nang nakatagong sa loobin na nais mong ipahayag, ngayon ang perpektong sandali upang gawin ito. Ang pagiging matapat sa iyong nararamdaman ay hindi palaging madaling gawin, lalo na kung may takot kang masaktan o hindi maunawaan. Ngunit tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa pagiging tapat at bukas sa isa't isa. Habang dumadaloy ang araw, subukan mong pagnilayan kung paanong ang kapayapaan sa loob mo ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong pananaw kundi pati na rin ang iyong mga kilos at desisyon. Ang isang tahimik at payapang isipan ay parang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Ito ay nag-aalis ng alinlangan, nagpapalakas ng kumpiyansa, at tumutulong sa iyo upang makagawa ng mas matalinong desisyon. Kapag napagtanto mo ang halaga ng katahimikan at kapanatagan sa loob mo, mas magiging madali para sa iyo ang magpatuloy ng may kalinawan at kasiguruhan. Subukan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang magnilay, huminga ng malalim, at bigyan ng puwang ang iyong isip na makapagpahinga mula sa ingay ng araw-araw na buhay. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng kabuluhan sa paligid, kundi pati na rin sa kakayahang tanggapin ang lahat ng nangyayari ng may kapanatagan. Napakahalaga rin na tanggapin mo ang iyong sarili ng buo sa araw na ito. Madalas, sa hangarin nating mapasaya ang iba, nakakalimutan natin ang ating sariling pangangailangan. Ngunit sa araw na ito, hinihikayat ka ng sansinukob na maglaan ng oras para sa iyong sarili, upang pahalagahan ang iyong nararamdaman, upang pakinggan ang tahimik na tinig sa iyong loob, at upang yakapin ang iyong buong pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili, at kapag natutunan mong tanggapin at pahalagahan ang iyong sarili, mas madali mong maibibigay ang parehong pagmamahal sa iba. Huwag mong isipin na ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang anyo ng pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mas mabuting tao para sa iyong sarili at sa iba. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay maaaring sa pamamagitan ng maliliit na bagay tulad ng paglalaan ng oras para sa iyong paboritong aktibidad, pagkain ng masustansyang pagkain, o simpleng pagpahinga ng sapat upang magkaroon ng mas mataas na enerhiya sa susunod na araw. Habang ang buwan ay nasa Libra, mas lalong lumalakas ang iyong pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Ang isang maayos at payapang kapaligiran ay may kakayahang mapabuti ang iyong pangkalahatang kalagayan. Ang pagkakaroon ng kagandahan at kaayusan sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang makaramdam ng mas malaking kapanatagan. Subukan mong maglaan ng oras upang pagandahin ang iyong espasyo. Maaaring maglinis ka ng iyong silid, ayusin ang iyong mga gamit, o maglagay ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong isipan at emosyon. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na kaayusan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng balanseng oras para sa trabaho, pahinga, at pakikisalamuha sa iba. Ang labis na pagtutok sa isang aspeto ng iyong buhay ay maaaring magdulot ng stress, kaya't subukan mong hanapin ang tamang ritmo na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Bukod sa pisikal na kagandahan, may hatid ding enerhiya ang araw na ito na nag-uudyok sa iyo upang maging mas malambing at mapagmahal sa iyong mga pakikitungo sa iba. Ang mainit at matamis na kilos, gaano man ito kasimple, ay maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong relasyon.
Ang isang yakap, isang tapat na papuri, o isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga ay maaaring makapagpabago ng mood ng isang mahal sa buhay. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong pagmamahal, mas lalong lalalim ang iyong koneksyon sa iba kapag ipinapahayag mo ang iyong nararamdaman ng buong puso. Minsan, hindi kinakailangang gumamit ng magagarang salita o malalaking kilos upang maipadama ang iyong pagmamahal. Ang mga simpleng bagay tulad ng pakikinig ng may atensyon, pag-aalok ng tulong, o pagpapakita ng interes sa buhay ng iba ay sapat na upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde at rosas. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagpapagaling, at muling pagsisimula, habang ang rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, malasakit, at kabutihan. Ang pagsusuot o paggamit ng mga kulay na ito sa araw na ito ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Subukan mong magdala ng isang bagay na may kulay berde o rosas, tulad ng isang piraso ng damit, isang accessory, o kahit isang bagay na maaaring ipaalala sa iyo ang enerhiya ng dalawang kulay na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 5, at 21. Ang 2 ay sumasagisag sa balanse at pakikipagtulungan, ang 5 ay kumakatawan sa pagbabago at kakayahang umangkop, at ang 21 ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at katuparan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa iyo upang harapin ang araw ng may positibong pananaw at determinasyon. Kung naghahanap ka ng sagot o patnubay sa isang desisyon, bigyang pansin ang mga numerong ito at ang kanilang kahulugan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa iba. Ang simpleng pagbibigay ng oras, pag-aalok ng tulong, o pagpapakita ng pagpapahalaga ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong araw at sa araw ng iba. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magmuni-muni. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon at saya? Paano mo magagamit ang mga ito upang patuloy na pagandahin ang iyong buhay? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pahina sa iyong kwento. At sa araw na ito, natuto ka ng mga mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal, koneksyon, at kahalagahan ng pagiging ganap na naroroon sa bawat sandali. Sa buhay, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari, ngunit may kakayahan tayong piliin kung paano natin ito haharapin. Sa araw na ito, pinili mong yakapin ang pagmamahal, kapayapaan, at koneksyon sa iba, at ito ay isang napakagandang desisyon. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas at paglago. At sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na mahalaga, ang pagiging totoo sa iyong sarili, ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, at ang pagbabahagi ng pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-16 ng Marso, 2025. Ngayon, ang enerhiyang bumabalot sa iyo bilang isang Gemini ay puno ng sigla at dinamismo. Karaniwan mong ginagampanan ang papel ng isang apoy na nagpapasimula ng pagbabago sa iyong mga social circle, na nagbibigay inspirasyon sa iba upang muling pag-isipan ang kanilang sariling mga landas. Ikaw ang madalas na nagpapakilos sa iba upang pagnilayan ang kanilang direksyon sa buhay, at ngayon ay isang magandang araw upang mas mapagtanto mo kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa buhay ng iyong mga kaibigan, pamilya, at kasamahan. Ang iyong pagiging mausisa at malikhain ay nagbibigay ng bagong pananaw sa mga tao sa iyong paligid, at ito ay isang katangiang dapat mong ipagmalaki at patuloy na linangin. Hindi mo palaging napapansin, ngunit may mga taong lihim na humahanga sa iyong kakayahang makita ang mga posibilidad sa kabila ng mga limitasyon. Ikaw ang madalas na nagbibigay lakas ng loob sa iba na subukan ang mga bagay na hindi pa nila nasusubukan noon,
kaya't huwag mong hayaang mawala ang ganitong kakayahan. Mas magiging makabuluhan ang iyong araw kung gagamitin mo ang enerhiyang ito upang palakasin hindi lamang ang iyong sariling kumpiyansa, kundi pati na rin ang tiwala ng iba sa kanilang sarili. Sa araw na ito, mahalagang pahalagahan mo ang bawat pag-uusap na iyong makakasalamuha. Hindi lamang ito basta palitan ng mga salita, sa bawat saglit ng pakikipag-usap, may pagkakataong bumuo ng mas malalim na koneksyon at makapaghatid ng tunay na pagbabago sa buhay ng iba. Ang mga salitang sinasambit mo ay may kakayahang magbigay liwanag, magbigay pag-asa, at mag-udyok sa iba upang mas maging mabuti. Kapag ikaw ay nakikinig ng tunay, hindi lamang sa sinasabi kundi pati na rin sa di sinasabi ng isang tao, nabibigyan mo sila ng puwang upang ipahayag ang kanilang sarili ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapahayag ng sariling saloobin, kundi pati na rin sa pagbibigay ng espasyo sa iba upang marinig ang kanilang pananaw. Ang pagiging epektibong tagapakinig ay isang mahalagang kasanayan na maaari mong palawakin sa araw na ito. Huwag mong hayaang mapuno lamang ng iyong boses ang isang pag-uusap, bigyan ng halaga ang pananaw ng iba, at ipakita sa kanila na ang kanilang mga damdamin at opinyon ay may kahalagahan. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay maaaring magdulot ng mas matibay na relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Dahil ang buwan ay dumadaan sa Libra, maaari mong maramdaman ang mas mataas na antas ng empatya at pagkakaunawaan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang impluwensyang ito mula sa mga bituin ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mundo mula sa ibang perspektibo, isang regalo na maaaring maging susi sa mas matibay at mas mapayapang relasyon. Ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan at handang makinig ay magdadala sa iyo ng mas maraming pagkakataong maunawaan ang damdamin ng iba. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan, o upang bigyang lakas ang isang koneksyon na matagal mo nang pinapahalagahan. Ang Libra ay isang tanda ng balanse at harmonya, kaya ngayon ay isang mainam na oras upang tiyakin na walang bumibigat sa iyong loob na maaaring maging hadlang sa iyong kasiyahan. Kung may anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang mahal sa buhay, ngayon ang tamang panahon upang buksan ang pinto ng komunikasyon at linisin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Minsan, ang isang simpleng paghingi ng paumanhin o pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin ay maaaring magdala ng napakalaking ginhawa sa inyong dalawa. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, maaaring may mga damdamin ng pagsisisi o panghihinayang na pumapasok sa iyong isipan. Maaaring ito ay tungkol sa isang desisyon na iyong ginawa noon o isang pagkakataong hindi mo sinunggaban. Ngunit sa halip na hayaan mong dalhin ka ng mga damdaming ito sa lungkot, gamitin mo ito bilang isang paalala na ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang pagsisisi ay hindi isang bagay na dapat mong kimkimin, kundi isang paalala na maaari kang matuto at magbago. Yakapin ang paglago na hatid nito at gamitin ito bilang gabay sa paggawa ng mas maingat at mas maalam na desisyon sa hinaharap. Hindi mo kailangang balikan ng paulit-ulit ang mga sandaling nagkamali ka, sa halip, ituon mo ang iyong pansin sa kung paano mo ito magagamit upang maging mas maalam sa hinaharap. Ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o mahirap, ay nagdadala ng aral na maaaring maging gabay mo sa mas magagandang oportunidad. Ngayon ay isang perpektong araw upang ipakita ang pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa mga kababaihan sa iyong paligid. Ang araw na ito ay nagdiriwang ng mga pambabaeng enerhiya, mga katangiang tulad ng pagiging maalaga, matatag, at puno ng karunungan. Kung may mga taong sumuporta sa iyo sa mga panahong mahirap, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang iparamdam sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang tapat na papuri ay maaaring magbigay ng saya sa kanila at magpatibay ng inyong samahan. Ang ganitong uri ng pagpapahalaga ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon,
kundi nagbibigay rin ng positibong enerhiya na maaaring magpatuloy sa buong araw mo. Sa mundo na puno ng pagmamadali at stress, ang simpleng pagkilala sa kabutihang ginawa ng iba ay isang napakalaking regalo. Minsan, hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto ng iyong pasasalamat sa isang tao. Maaaring ito ang bagay na magbibigay lakas sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Bukod sa emosyonal na aspeto, hinihikayat ka rin ng araw na ito na lumabas sa iyong comfort zone. Sa maraming pagkakataon, maaaring ikaw ay nag-aalangan na sumubok ng bago dahil sa takot sa pagkabigo. Ngunit tandaan, ang tunay na paglago ay nangyayari lamang kapag natututo kang humarap sa hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Kung may isang ideya kang matagal nang iniisip pero hindi mo pa naisa sa katuparan, ngayon ang tamang oras upang pag-isipan ito ng mas mabuti at baka maaari mo nang gawin ang unang hakbang patungo rito. Ang buhay ay puno ng sorpresa, at kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung ano ang naghihintay sa iyo? Ang takot ay natural, ngunit huwag mong hayaang ito ang magdikta ng iyong mga desisyon. Mas mabuting subukan at matuto kaysa manatiling nag-aalinlangan at magtanong kung paano kung sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul at dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip, katiwasayan, at katapatan, mga bagay na makakatulong sa iyo upang mas makagawa ng matalinong desisyon. Samantala, ang dilaw naman ay nagdadala ng enerhiya ng sigla, optimismo, at kasiyahan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay sa araw na ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa simpleng paraan ng pagpili ng kulay sa iyong pananamit o paligid, maaari mong maramdaman ang positibong epekto nito sa iyong disposisyon at pag-ugali sa buong araw. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano mo nais lumago bilang isang individual. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Paano mo gagamitin ang mga ito upang mas mapabuti pa ang iyong buhay sa mga susunod na araw? Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas at pagpapalalim ng sarili. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong oportunidad upang matuto, magmahal, at lumago. Kaya't sa susunod na harapin mo ang isang pagsubok, tandaan mong palagi kang may kakayahang lampasan ito, dahil sa iyong talino, lakas ng loob, at pusong puno ng pagmamahal. Yakapin ang iyong kahinaan, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at huwag kalimutang iparamdam sa iba ang halaga nila sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang universo ay humihimok sa iyo upang yakapin ang malalim na emosyon na siyang bumubuo sa iyong pagkatao bilang isang Cancer. Ikaw ay isang nilalang na may likas na koneksyon sa iyong damdamin, at ito ang iyong gabay sa bawat desisyong ginagawa mo sa buhay. Ang iyong pusong puno ng pag-aalaga at pagmamahal ay nagiging daan upang maramdaman ng iba ang iyong presensya, at pagiging isang kanlungan sa gitna ng anumang bagyong maaaring dumaan sa kanilang buhay. Ang iyong kakayahang makinig ng may tunay na pag-unawa at ang iyong likas na pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang kakayahang magbigay ng aliw at kapanatagan sa sinumang lumalapit sa iyo. Ngunit kasabay ng lakas na ito ay ang bigat ng emosyon na minsan ay mahirap pakawalan. May mga pagkakataon na ang bigat ng iyong nararamdaman ay tila nagiging pasanin na hindi mo alam kung paano bibitawan, kaya't nagiging sanhi ito ng emosyonal na pagkapagod. Ngayon, mahalagang pagtuunan mo ng pansin kung paano ang iyong damdamin ay nakakaapekto sa iyong pananaw sa mundo at sa mga aksyon na iyong ginagawa. Ang iyong emosyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao, ngunit kailangang magkaroon ng balanse, upang hindi ito maging hadlang sa iyong pag-unlad.
Marahil ay may mga sandali sa araw na ito na mararamdaman mong parang ang iyong isipan ay puno ng mga alalahanin at pagsisiyasat sa nakaraan. Ang daloy ng iyong damdamin ay maaaring bumigat, at ang mga alaala ng nakaraan ay maaaring bumalik upang tanungin ang iyong mga desisyon at piniling landas. Maaaring may mga pangyayari noon na hindi mo pa ganap na natatanggap o may mga pagkakataong nais mong balikan upang maitama ang iyong mga pagkakamali. Subalit sa halip na hayaang kainin ka ng mga ito, gamitin mo ang pagkakataong ito upang magmuni-muni at pag-aralan kung paano mo magagamit ang iyong karanasan upang lumago. Ang bawat lungkot na iyong naramdaman noon ay may dalang aral, at ang bawat pagkakamali ay nagbukas ng pintuan patungo sa bagong pagkatuto. Ang pagkilala sa iyong nakaraan ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa sakit na idinulot nito, kundi isang pagkakataon upang tingnan ito ng may mas malawak na pangunawa. Ikaw ay hindi na ang parehong tao na gumawa ng mga desisyong iyon noon, kaya't hayaang ang iyong kasalukuyang pagkatao ay gabayan ka sa mas matalinong pagharap sa mga bagay na minsang naging mahirap para sa iyo. Ngunit ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagninilay, kundi tungkol din sa pagpapalaya sa bigat ng mga nakaraang pagkakamali. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na matutong magpatawad sa iyong sarili. Minsan, ang pinakamahirap patawarin ay ang ating sariling pagkukulang, ngunit ito rin ang pinakaimportanteng hakbang tungo sa tunay na kapanatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa mga nagawang mali, kundi ito ay ang pagtanggap na ang pagkakamali ay bahagi ng pag-unlad. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay bahagi ng isang mas malaking landas na iyong tinatahak, at bawat pagkakamali ay isang guro na nagtuturo sa iyo ng mahalagang aral. Kapag hinayaan mong yakapin ng habag ang iyong puso, mararamdaman mo ang paggaan ng iyong loob, tulad ng banayad na alon na humahaplos sa dalampasigan, na unti-unting hinuhugasan ang anumang bigat na dala ng lumipas. Ang pagyakap sa prosesong ito ay isang hakbang patungo sa kagalingan at pagpapalawak ng iyong pangunawa sa sarili. Ang buwan ay nasa Libra sa araw na ito, na nagdadala ng enerhiya ng pagkakaisa at balanseng damdamin. Ang impluwensyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong alagaan at palalimin ang iyong relasyon sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Ang Libra ay isang tanda ng pagkakasundo at harmonya, kaya't maaari mong maramdaman ang mas malakas na pagnanais na pagandahin ang iyong ugnayan sa iba. Ang iyong puso ay palaging bukas para sa iyong pamilya at mga kaibigan, kaya ngayon ay isang magandang araw upang ipakita sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang simpleng mensahe ng pasasalamat, isang tawag upang kamustahin sila, o isang personal na sandali ng pag-uusap na puno ng katapatan at pag-unawa. Ang isang simpleng pag-uusap o isang maliit na kilos ng kabaitan ay maaaring maging dahilan upang mas tumibay ang inyong ugnayan. Ang pagbibigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay ay hindi kailangang magarbo o magastos. Minsan, ang simpleng presensya mo lang ay sapat na upang ipadama sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Mahalaga ring yakapin mo ang mapayapang kapaligiran sa araw na ito. Ang pagiging nasa isang espasyong puno ng pagmamahal at suporta ay makakabuti sa iyong damdamin. Ang mga simpleng bagay tulad ng pakikinig ng musikang nagpapakalma sa iyo, pagbibigay ng oras sa sarili upang magpahinga, o pagsasama ng mga mahal mo sa buhay sa isang tahimik na hapunan ay makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang kanlungan ng positibong enerhiya, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maramdaman at iproseso ang iyong damdamin ng may pagmamahal at pangunawa. Hindi mo kailangang laging maging malakas para sa iba, may oras din upang alagaan ang iyong sarili at bigyan ang iyong puso ng pahinga. Sa araw na ito, hayaang lumabas ang mga matinding damdaming nasa loob mo. May mga bagay na matagal mo nang kinikimkim, at maaaring ngayon ang tamang oras upang hayaan silang lumitaw. Hindi mo kailangang pigilin ang iyong sarili, sa halip, ipahayag ang iyong nararamdaman sa isang paraang nagbibigay laya sa iyong puso.
Maaari itong sa pamamagitan ng pagsulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng pag-uusap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang bawat emosyon na inilalabas mo ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagtanggap sa sarili, at mas tunay na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay puti at pilak. Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip, kapayapaan, at kalinisan ng damdamin, isang bagay na kailangan mo sa iyong proseso ng pagmumuni-muni at pagpapalaya ng negatibong enerhiya. Samantala, ang pilak ay isang kulay ng intuisyon at espiritualidad na makakatulong sa iyo upang mas makinig sa iyong panloob na tinig. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang lakas sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 7, at 14. Ang 2 ay sumisimbolo sa balanse at pakikiisa. Ang 7 ay naugnay sa karunungan at panloob na kaalaman, habang ang 14 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at pag-usbong. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong impluensya sa iyong araw, kaya subukan mong gamitin ang mga ito sa iyong mga desisyon, o kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagpili ng oras para sa isang mahalagang gawain. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagpapakawala ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng isang gawaing nagpapasaya sa iyong puso. Maaaring ito ay pagsulat ng isang liham para sa iyong sarili kung saan ipinapahayag mo ang iyong pagpapatawad sa iyong sarili. O maaari rin itong isang simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar kung saan maaari mong maramdaman ang kagaanan ng hangin at pagdaloy ng iyong emosyon. Ano man ang iyong piliing gawin, mahalagang gawin ito ng may layunin, ang layuning bigyan ang iyong sarili ng pahinga, pagmamahal, at tunay na pag-unawa. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano ka lumago mula sa mga pagsubok na hinarap mo noon. Ano ang mga natutunan mo? Paano mo ito magagamit upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili? Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataong magsimula muli, at hindi mo kailangang manatili sa anino ng nakaraan. Sa bawat pintig ng iyong puso at bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay patuloy na lumalago. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, sapat na ang pagtanggap sa iyong sarili sa kung sino ka ngayon, habang patuloy mong hinuhubog ang iyong kinabukasan ng may pagmamahal, tapang, at tiwala sa sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng universo sa pamamagitan ng init ng iyong sariling nagniningning na enerhiya. Bilang isang Leo, ikaw ay isang likas na liwanag sa mundo ng iba, isang taong may kakayahang magdala ng sigla, saya, at inspirasyon saan ka man mapunta. Ang iyong presensya ay parang araw na nagbibigay init at liwanag sa mga nakapaligid sa iyo. Kaya hindi nakapagtataka na maraming tao ang hinahangad ang iyong presensya. Gayunpaman, ang araw na ito ay isang paalala na hindi lamang sapat na ikaw ay magliwanag para sa iba, kundi mahalaga rin na tiyakin mong hindi nauubos ang iyong sariling enerhiya sa pagsisikap na pasayahin ang iba. Ang buwan ay nasa Libra, na nagdudulot ng enerhiya ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kaya mainam itong gamitin upang mas palalimin ang iyong ugnayan sa iba, at matutong makinig hindi lamang sa iyong sariling tinig kundi pati na rin sa tinig ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa gitna ng iyong pagiging natural na leader at masayahing personalidad, mahalaga rin na pagnilayan mo ang iyong panloob na lakas. Ano ang nagpapalakas ng iyong loob sa mga panahong ikaw mismo ay may pinagdadaanan? Ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, hindi lamang sa panlabas kundi pati sa iyong kalooban? Minsan, dahil sa iyong likas na kumpiyansa at kasiglahan, nagiging madali para sa iba na isipin na wala kang pinagdaraanan o hindi ka dumadaan sa mahihirap na sitwasyon. Ngunit alam mo sa iyong sarili na tulad ng lahat, mayroon ka ring mga sandali ng pagdududa,
pagkapagod, at pangangailangan ng inspirasyon. Sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin ang iyong sariling emosyon at tanungin ang iyong sarili kung paano mo maaaring gamitin ang iyong tiwala sa sarili upang hindi lamang makinabang dito, kundi upang makatulong din sa iba. Ang kakayahan mong magbigay ng inspirasyon ay isang bihirang regalo, gamitin mo ito upang magbigay liwanag sa mundo ng iba, ngunit huwag mong kalimutan na magbigay din ng liwanag para sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isa ring paalala upang tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan at pagpapahalaga. Madalas, sa iyong pagsisikap na maging isang malakas at maaasahang tao para sa iba, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sariling pangangailangan. Minsan, masyado kang nakatuon sa pagiging malakas at matatag para sa iba, kaya nakakalimutan mong alagaan din ang iyong sarili. Ang pagpapahinga ay hindi kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng proseso ng patuloy na paglago at pag-unlad. Mahalaga ang pagkakaroon ng panahon para sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, kahit ito man ay isang simpleng paglalakad sa labas upang lumanghap ng sariwang hangin, pakikinig sa iyong paboritong musika upang mag-relax, o paglalaan ng oras sa isang libangang matagal mo nang gustong balikan. Ang mga bagay na ito ay maaaring tila maliit at hindi mahalaga sa iba, ngunit para sa iyo, ito ay mga sandali ng pagpapalakas at muling pagbubuo ng iyong enerhiya. Huwag mong hayaang ang araw na ito ay lumipas nang hindi mo binibigyan ng oras ang iyong sariling kapakanan. Isipin din ang mga taong mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng pagmamahal, isang matamis na mensahe, isang yakap, o simpleng pagsasabi ng isalamat, maaari mong iparamdam sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Hindi mo kailangang gumawa ng engrandeng kilos upang ipakita ang iyong malasakit, dahil madalas, ang pinakamatapat at pinakamatinding pagmamahal ay nakikita sa mga simpleng bagay. Bilang isang Leo, ikaw ay may likas na kakayahang magdala ng init at kasiyahan sa paligid mo, kaya gamitin ito upang gawing mas makabuluhan ang iyong mga relasyon. Ang isang maliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa buhay ng isang tao, at ito ay isang bagay na madali mong magagawa dahil sa iyong likas na pagiging mapagbigay. Habang ginagalawan mo ang araw na ito, bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng iyong sariling mga pangangailangan at ng mga pangangailangan ng iba. Minsan, sa iyong pagnanais na magbigay at magpasaya ng iba, maaaring makalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Ang buwan sa Libra ay nagtuturo sa iyo na makahanap ng tamang ritmo sa pagbibigay at pagtanggap, na hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng iyong enerhiya sa iba upang masabing ikaw ay isang mabuting kaibigan o kasamahan. May halaga rin ang pagpapahalaga sa iyong sarili, at hindi mo kailangang maramdaman na pagiging makasarili ito. Ang tunay na pag-aalaga sa iba ay nagsisimula sa pagbibigay ng sapat na pag-aalaga sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay ginto at kahel. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at lakas, mga bagay na natural mong tinataglay bilang isang Leo. Ang ningning ng gintong kulay ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang manguna at magtagumpay sa anumang larangang iyong pasukin. Samantala, ang kahel ay kulay ng kasiglahan, kumpiyansa, at positibong enerhiya. Ang kahel ay may init at sigla na nagpapaalala sa iyo na patuloy na yakapin ang iyong pagiging masayahin at puno ng buhay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang mataas na antas ng enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 10, at 22. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, isang paalala na sa kabila ng iyong matibay na personalidad, mahalaga ring magkaroon ng kakayahang mag-adjust at tanggapin ang mga pagbabago sa buhay. Ang 10 ay nagsasaad ng kaganapan at lakas ng loob, na nagpapahiwatig na anuman ang iyong gawin ngayon, maaari itong magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong hinaharap.
Ang 22 ay isang malakas na bilang na nauugnay sa katuparan ng malalaking pangarap, isang paalala na ang iyong ambisyon ay may kakayahang maging realidad kung pagsisikapan mong abutin ito. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga plano para sa hinaharap. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagpapahayag ng iyong damdamin at paglikha ng mga positibong koneksyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat ng isang mensahe sa isang matagal mo nang hindi nakakausap, pagbabahagi ng iyong kwento sa isang kaibigan, o simpleng pagpapahayag ng iyong saloobin sa isang malikhain at makabuluhang paraan. Ano man ang iyong piliing gawin, tiyakin na ito ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at pakiramdam ng koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili ng buong tapang at katapatan. Ang pagiging Leo ay hindi lamang tungkol sa pagiging malakas at puno ng sigla, kundi tungkol din sa pagiging totoo sa iyong sarili at sa mga damdaming bumubuo sa iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng naganap at tanungin ang iyong sarili kung paano mo nais ipagpatuloy ang lakas at inspirasyong naramdaman mo ngayon. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti pa ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa iba? Tandaan na ikaw ay isang nagniningning na liwanag sa mundo, at ang iyong presensya ay isang biyaya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong hayaang anuman o sinuman ang magpapahina ng iyong loob. Ang iyong puso ay puno ng pagmamahal, at ang iyong kakayahang magbigay liwanag sa iba ay isang regalong dapat mong ipagmalaki. Sa bawat araw, patuloy kang lumalago at mas nagiging malakas, at iyan ang tunay na diwa ng pagiging isang Leo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya ng kalangitan ay nag-aalin upang bigyang liwanag ang iyong landas, Virgo. May kakaiba kang alindog at kakayahang makahikayat ng mga tao sa iyong paligid, isang tahimik ngunit malakas na puwersa na nagbibigay sa iyo ng isang magnetikong presensya. Ang iyong likas na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi mas higit sa iyong kalooban. Ang iyong pagiging maingat, matalino, at maalaga ay nagbibigay ng kaginhawaan sa mga taong nakakasalamuha mo. Ang iyong presensya ay tila isang himig na nagpapakalma sa mga naguguluhan at nagbibigay liwanag sa mga naliligaw. Ang iyong malasakit sa kapakanan ng iba ay likas at hindi pinipilit, kaya naman marami ang humahanga sa iyo at lumalapit upang humingi ng gabay. Ngunit higit sa lahat, ngayon ay isang araw upang ituon mo rin ang pansin sa sarili mong damdamin at pangangailangan. Hayaang ang init ng pagmamahal at koneksyon ang magsilbing gabay sa iyong mga desisyon at kilos. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin pa ang iyong ugnayan sa mga mahal mo sa buhay at iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Hindi mo kailangang gumawa ng engrandeng kilos upang ipakita ang iyong pagmamahal, sapat na ang taos-pusong pag-aalaga at presensya mo sa kanilang buhay. Ang buwan ay nasa Libra, na nangangahulugang ang enerhiya ng pagkakaisa at balanse ay nangingibabaw. Ngayong araw, hinihikayat kang kumonekta muli sa mga taong maaaring hindi mo na madalas nakakausap. Maaaring ito ay isang matagal ng kaibigan, isang malapit na kamag-anak, o kahit isang dating kasamahan na minsan ay naging mahalagang bahagi ng iyong buhay. Ang pagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa kanila, kahit sa simpleng mensahe o tawag, ay maaaring magdala ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati sa iyo. Ang pag-alala at pagbibigay halaga sa mga ugnayan na ito ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa kanila at magbibigay ng bagong sigla sa iyong relasyon sa iba. Sa likod ng bawat tawanan at kwentuhan, mayroong mga hindi na ikukwento at hindi na ipapahayag na damdamin. Maaari mong gamitin ang araw na ito upang iparamdam sa kanila na anuman ang nangyari sa nakaraan,
anuman ang lumipas na panahon, ang iyong malasakit at pagmamahal sa kanila ay nananatili. Minsan, ang simpleng pagpapaalala na may nagmamahal at nag-aalala ay sapat upang magbigay ng liwanag sa puso ng isang tao. Ngunit habang binibigyang pansin mo ang iyong mga relasyon sa iba, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Ang araw na ito ay maaari ring maging isang pagkakataon upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga nararamdaman. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Mayroon ka bang mga pangarap o mithiin na matagal mo nang isinasantabi? Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang tuklasin ang iyong panloob na mundo, ang iyong mga pangarap, emosyon, at ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Hindi mo kailangang palaging abala sa paggawa para sa iba, mahalaga rin na bigyan mo ng halaga ang iyong sariling kapakanan. Madalas kang inuuna ang kaginhawaan ng iba bago ang sarili mong pangangailangan, kaya naman ngayon, hayaang ang iyong sariling damdamin ang bigyang pansin. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, hindi lamang para sa iba kundi para sa iyong sarili? Ang pagpapahinga at paglalaan ng oras sa sarili ay hindi isang uri ng pagiging makasarili, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Iwasan ang paggawa ng mabibigat na desisyon sa araw na ito. Sa halip, hayaan mong dumaloy ang natural na takbo ng iyong damdamin at gamitin ang pagkakataong ito upang pag-isipan ang tamang hakbang na hindi lamang makabubuti sa iyo, kundi pati sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagpili ng tamang direksyon ay hindi kailangang madaliin, ang tamang desisyon ay darating sa tamang oras kung ikaw ay handa at malinaw ang iyong isipan. Ang pagmamadali sa isang desisyon nang hindi mo ito pinag-isipan ng mabuti ay maaaring humantong sa pagsisisi. Sa halip, bigyan mo ang sarili mo ng sapat na panahon upang suriin ang lahat ng aspeto ng isang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang hayaan ang panahon at pagkakataon ang humubog sa tamang sagot. Matutong makinig sa sarili mong damdamin dahil ang puso mo mismo ang maaaring magsabi kung alin ang tamang daan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang kabutihan at malasakit na ipapakita mo ay may malalim na epekto at maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng iba. Minsan, kahit ang pinakamaliit na kilos ng kabaitan, tulad ng pagbati, isang matamis na ngiti, o isang simpleng pagsasabi ng salamat, ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa isang madilim na araw ng isang tao. Sa pamamagitan ng iyong likas na pagiging maalaga at maunawain, ikaw ay isang inspirasyon sa marami. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang magdulot ng positibong epekto sa iba. Ang iyong presensya, ang iyong mga salita, at ang iyong simpleng pagpapahalaga ay sapat upang makapagbigay ng saya at kaginhawaan. Ang pagbibigay ng kabutihan ay parang isang alon, ang isang simpleng kilos ng pagmamahal ay maaaring magpatuloy sa iba, lumikha ng epekto na hindi mo sukat akalain. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde at puti. Ang berde ay sumisimbolo ng bagong simula, paglago, at kagalingan, na maaaring magdala sa iyo ng sariwang pananaw at inspirasyon. Ang puti naman ay kulay ng kaliwanagan, kapayapaan, at dalisay na intensyon, isang paalala na panatilihin mong malinis at positibo ang iyong kalooban. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang balanse at kalmado sa buong araw. Ang mga kulay ay may sariling enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kalooban at pananaw. Hayaang ang berdeng kulay ay ipaalala sa iyo ang patuloy na pag-unlad at pagkakataon, habang ang puti ay maging simbolo ng panibagong simula at kapayapaan sa iyong puso. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 25. Ang 7 ay sumisimbolo ng kaalaman at espiritual na koneksyon. Ang 11 ay isang master number na naugnay sa intuisyon at mataas na enerhiya, at ang 25 ay isang numero ng pagbabago at pagkakataon.
Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga gawain. Sa bawat numerong ito ay may hatid na mensahe. Ang 7 ay humihimok sa iyo na palalimin ang iyong pag-unawa, ang 11 ay nagpapaalala sa iyo na makinig sa iyong intuisyon, at ang 25 ay nagtuturo sa iyo na yakapin ang pagbabago ng may bukas na puso. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa iba. Maaari itong maging simpleng bagay tulad ng pagsulat ng isang liham ng pasasalamat, pagbabahagi ng isang positibong mensahe sa social media, o pagbibigay ng oras sa isang taong nangangailangan ng iyong pakikinig at suporta. Ang anumang mabuting gawa na ginagawa mo ng may tunay na intensyon, ay hindi lamang makakatulong sa iba kundi magdadala rin ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga naganap at tanungin ang iyong sarili kung paano mo magagamit ang mga natutunan mo upang patuloy na mapabuti ang iyong buhay at ang iyong relasyon sa iba. Mayroon bang isang bagong pananaw na natutunan mo? Ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang mabuting enerhiya na naramdaman mo sa araw na ito? Tandaan, Virgo, na ang iyong kakayahang magmahal, umunawa, at magbigay ng inspirasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Huwag mong hayaang anuman o sinuman ang pumigil sa iyo na ipagpatuloy ang iyong misyon na magdala ng positibong pagbabago sa mundo. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matibay ka, mas matalino, at mas handang harapin ang hinaharap. Yakapin mo ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan sa iba, at patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili, sapagkat ikaw ay isang mahalagang ilaw sa buhay ng maraming tao. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, binibigyan ka ng kosmos ng isang pambihirang pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw at makita ang mundo mula sa isang mas malalim at mas balansing perspektibo. Habang ang buwan ay nasa iyong tanda, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyong buong pagkatao, isang enerhiyang puno ng posibilidad, kagaanan, at kaliwanagan. Hayaang ang malambing na simoy ng iyong elemento bilang isang air sign ay magdala sa iyo ng kalinawan at inspirasyon. Ito ang tamang sandali upang payagan ang iyong mga kaisipan na dumaloy ng malaya, upang makilahok sa makabuluhang pag-uusap, at upang mas lalo mong maunawaan hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang isang mas matinding udyok upang tuklasin ang mga ideyang matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng sapat na pansin. Ito rin ang tamang panahon upang maglaan ng oras sa mga diskusyong maaaring magpalalim ng iyong pangunawa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagpapahayag ng iyong mga pananaw, ngunit sabayan mo rin ito ng bukas na pag-isip sa maaaring tugon ng iba. Ang ganitong klase ng palitan ng kuro-kuro ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na perspektibo at maaaring maging daan sa mga bagong oportunidad na hindi mo pa nakikita noon. Ngayon ay isang mahalagang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na mundo. Ang enerhiya ng kalawakan ay nagtutulak sa iyo upang pahalagahan ang mga aspeto ng iyong pagkatao na may kinalaman sa iyong emosyon, intuisyon, at ang iyong kakayahang makiramdam sa iba. Ang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ng araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang tunay na lakas ay hindi lamang matatagpuan sa pagiging matapang at determinado, kundi pati na rin sa kakayahang maging banayad, maunawain, at sensitibo sa emosyon ng iba. Huwag mong ipagwalang bahala ang maliliit na damdaming iyong nararamdaman, sapagkat ang mga ito ang nagsisilbing gabay mo sa mas tamang direksyon. Minsan, may mga damdamin tayong hindi natin agad nauunawaan, ngunit kung bibigyan natin ng oras ang ating sarili upang pagnilayan ang mga ito, mas madali nating matutukoy kung ano talaga ang nais nating mangyari sa ating buhay.
Kung mayroon kang mga pinagdaraanan sa kasalukuyan, ngayon ang tamang oras upang bigyang pansin ang iyong emosyon at alamin kung paano mo ito maaaring maproseso ng maayos. Maaaring makatulong ang pagsulat sa isang journal, pagmumuni-muni, o kahit isang tahimik na paglalakad upang mahanap ang kaliwanagan na hinahanap mo. Tandaan na ang pagpapahalaga sa iyong damdamin ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tapang na harapin ang iyong sarili ng may katapatan at pag-unawa. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, maaaring maramdaman mo ang pagnanais na ipaglaban ang iyong mga paniniwala at ipahayag ang iyong opinyon ng may matibay na paninindigan. Subalit, paalala ng kalangitan na ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang nakasalalay sa kung paano mo ipinapahayag ang iyong saloobin, kundi pati na rin sa kung paano mo pinakikinggan at inuunawa ang iba. Ang kalakasan ng buwan sa iyong tanda ay humihimok sa iyo na hanapin ang tamang balance, ang balanse sa pagitan ng pagiging matatag sa iyong pananaw at pagiging bukas sa paniniwala ng iba. Sa araw na ito, mas magiging makabuluhan ang iyong pakikipag-ugnayan kung iyong yayakapin ang ideya ng pagtutulungan kaysa sa pakikipagtunggali. Maaaring may mga pagkakataon na maramdaman mong hindi ka nauunawaan ng iba, o kaya naman ay hindi mo nauunawaan ang kanilang perspektibo, ngunit sa halip na magtanim ng hinanakit, subukan mong palawakin ang iyong pangunawa at bigyan ng pagkakataon ang mas bukas na komunikasyon. Ang isang payapang pag-uusap na puno ng respeto at empatya ay mas makakatulong sa iyong mga relasyon kumpara sa isang diskusyong puno ng kompetisyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay sa pakikipag-usap ay hindi lamang nakasalalay sa pagsasalita, kundi sa kakayahang makinig at umunawa ng may bukas na puso at isipan. Ito rin ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong personal na paglago. Ano ang mga bagay na nais mong matutunan? Mayroon ka bang mga bagong interes o hilig na nais mong pagtuunan ng pansin? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang magmuni-muni at matuto ng bagong kaalaman, mas lalo mong mapapalawak ang iyong kakayahan at pangunawa sa buhay. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang nakikinabang kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Ang iyong likas na katalinuhan at pagkamausisa ay nagbibigay sa iyo ng isang malalim na pangunawa sa mundo. Gamitin ito upang patuloy na lumago at umunlad bilang isang individual. Kung may matagal ka nang gustong subukang bagong kaalaman o kasanayan, ngayon ang tamang panahon upang simulan ito. Maaari itong maging isang simpleng pagbabasa ng aklat, panonood ng makabuluhang dokumentaryo, o pagsubok ng isang bagong hobby na matagal mo nang gustong gawin. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pag-unlad ng iyong sarili ay isang hakbang din patungo sa mas malawak na kakayahan mong magbigay ng halaga sa mundo. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul at rosas. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, kalinawan ng isip, at komunikasyon, isang paalala na maging bukas sa pag-uusap at intindihin hindi lamang ang sinasabi kundi pati ang di sinasabi ng iba. Ang rosas naman ay kulay ng pagmamahal, kabutihan, at malasakit, isang enerhiya na magdadala sa iyo ng magandang koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maramdaman ang balansing enerhiya ng araw. Kung nais mong mapanatili ang kalmado at positibong enerhiya sa buong araw, maaari mong subukan ang pagsusuot ng isang asul na piraso ng damit o kaya naman ay isang aksesoryang may bahid ng kulay rosas. Minsan, kahit ang maliliit na bagay tulad nito ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 12, at 31. Ang 2 ay sumisimbolo ng pagkakaisa at balansing relasyon. Ang 12 ay isang numero ng pagkatuto at espiritualidad, at ang 31 ay numero ng progreso at bagong oportunidad. Maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong araw o bilang gabay sa iyong mga desisyon.
Minsan, ang mga numerong ito ay maaaring lumitaw sa mga di inaasahang pagkakataon, sa oras, sa mga plaka ng sasakyan, o sa anumang aspeto ng iyong araw, at maaari itong maging isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pakikilahok sa isang makabuluhang pag-uusap o aktibidad na nagpapalawak ng iyong pangunawa. Maaari itong maging isang simpleng chat sa isang kaibigan, kung saan tunay mong pinapakinggan ang kanilang mga kwento, o kaya naman ay pagbabasa ng isang aklat na makakapagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Ang pakikinig at pag-unawa sa iba ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagpapatibay rin ng koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na magmuni-muni. Ano ang iyong natutunan sa mga naging pakikipag-ugnayan mo? Ano ang maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong paraan ng pakikipag-usap at pakikitungo sa iba? Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi lamang makakatulong sa iyong personal na pag-unlad, kundi magbibigay din sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng komunikasyon at relasyon sa buhay. Libra, tandaan na ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at bumuo ng makabuluhang koneksyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Gamitin mo ito upang magdala ng positibong enerhiya sa mundo at upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging malinaw ang iyong landas, mas lumalakas ang iyong pagkatao, at mas nagkakaroon ng saysay ang iyong paglalakbay. Yakapin mo ang iyong likas na kakayahang magdala ng balanse, at gamitin ito upang lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan, pagkakasundo, at pagmamahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, Scorpio, ang presensya ng buwan sa Libra ay nagbibigay liwanag sa iyong emosyonal na mundo. May kakaibang alindog at lalim sa iyong personalidad na hindi maikakaila, isang enerhiyang nagdadala ng misteryo at pang-akit sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong likas na pagiging matindi at maalalahanin ay nagiging mas matingkad ngayon, kaya't mas makikita mo kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga interaksyon. Ang bawat kilos at salita mo ay may lalim at intensyon, kaya't madali mong nadadala ang atensyon ng iba, ngunit kasabay nito ay maaaring magdala rin ito ng mas matinding emosyonal na responsibilidad. Kung minsan, maaaring mapansin mong nagiging mas matalas ang iyong pakiramdam sa emosyon ng iba, tila ba nararamdaman mo ang kanilang iniisip at nadarama kahit hindi nila ito sinasabi. Ang ganitong klase ng enerhiya ay maaaring gamitin sa positibong paraan, upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay, o upang makahanap ng mas malalim na kahulugan sa iyong sariling emosyon at damdamin. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalawakan na suriin kung paano mo ginagamit ang iyong emosyonal na lalim upang bumuo ng koneksyon sa iba. Ang iyong likas na kakayahang makaunawa ng damdamin ng ibang tao ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang abilidad na makabuo ng matibay na ugnayan, ngunit kasabay nito, maaaring dalhin ka rin ito sa isang mabigat na emosyonal na estado kung hindi mo ito magagabayan ng tama. Maaaring may mga pagkakataon na masyado mong dinadala ang bigat ng damdamin ng iba, at dahil dito, maaaring makaramdam ka ng pagkaubos ng enerhiya. Mahalagang matutunan mong balansihin ang iyong damdamin at hindi hayaan itong maging hadlang sa iyong personal na kapayapaan. Subukang bigyan ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong sariling emosyon habang patuloy kang nagbibigay ng suporta sa iba. Ang pagiging sensitibo sa emosyon ng ibang tao ay isang napakagandang katangian, ngunit hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng bigat ng kanilang mundo. Ngayon ay isang araw ng pagpapagaling at pagpapanibago ng enerhiya. Ang kosmos ay nagdadala sa iyo ng pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga relasyon, ang mga ugnayang bumubuo ng iyong mundo at nagbibigay ng direksyon sa iyong puso. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan na kailangan mong ayusin?
Mayroon bang sugat sa puso na hindi mo pa hinayaang gumaling ng buo? Ito ang tamang panahon upang bigyang pansin ang iyong emosyonal na kagalingan. Ang pagharap sa mga hindi pa nalulutas na damdamin ay maaaring mahirap, ngunit ito rin ang susi upang makalaya ka sa mga bigat na maaaring pumipigil sa iyo sa iyong patuloy na paglago. Huwag kang matakot na harapin ang mga emosyong maaaring matagal mo nang iniiwasan. Kung kinakailangan mong makipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap upang maibsan ang isang hindi pagkakaunawaan, ngayon ang tamang panahon upang gawin ito. Ang katapangan sa pagharap sa katotohanan ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas upang magpatuloy sa buhay ng mas magaan at mas buo ang iyong kalooban. Pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong tahanan at ang kapayapaan na naidudulot nito sa iyong kalooban. Ang iyong tahanan ay hindi lamang isang lugar kung saan ka nagpapahinga kundi isang santuwaryo para sa iyong kaluluwa. Ang pag-aayos, paglilinis, at pagbibigay pansin sa iyong paligid ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaayusan, kundi pati na rin sa paglikha ng isang kapaligiran na nagpapayabong sa iyong katahimikan at kasiyahan. Habang inaayos mo ang iyong tahanan, subukang magmuni-muni kung paano ito nakakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang isang maayos at mapayapang paligid ay maaaring magdala ng mas malalim na harmonya sa iyong isipan at damdamin. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong pisikal na kapaligiran, mas mapapadali mong mapanatili ang isang malinaw at kalmadong kaisipan. Minsan, kahit ang simpleng pagbabago sa ayos ng iyong silid o ang pagdaragdag ng mga halaman sa loob ng iyong tahanan ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong pangkalahatang enerhiya at pakiramdam. Ang impluwensya ng buwan ay nagpapalakas ng iyong kakayahan sa pagsusuri at introspeksyon. Huwag matakot lumalim sa iyong emosyon at pagnilayan ang mga bagay na maaaring nagpapagulo sa iyong isip. Ano ang mga katanungang matagal mo nang iniiwasan? Ano ang mga damdaming nais mong unawain ng mas maigi? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang pagnilayan ang iyong kalooban, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga desisyon at mas lalalim ang iyong pangunawa hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagninilay-nilay ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo sa isang lugar na komportable ka, o kaya naman sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang journal kung saan maaari mong ilabas ang iyong mga saloobin ng walang pangamba. Kapag mas nauunawaan mo ang iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang tamang direksyon sa iyong buhay. Mahalaga rin na magtiwala ka sa iyong intuition. May malakas kang pakiramdam sa mga bagay-bagay, at kadalasan, ang iyong gut feeling ang nagtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Kung may bagay kang pinaghihinalaan o nararamdaman mong hindi tama, pakinggan mo ang iyong sarili. Gayon din, kung may nararamdaman kang positibong enerhiya patungo sa isang bagong oportunidad o relasyon, huwag kang mag-atubiling yakapin ito. Ang iyong kakayahang makiramdam ay isang biyaya na magagamit mo sa mas matalinong pagdedesisyon sa buhay. Ang pagtitiwala sa iyong sarili ay isang susi upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, sigasig, at pasyon, mga katangiang natural na nasa iyo. Ang pagsusuot o paggamit ng kulay na ito ay makakatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at determinasyon. Samantala, ang itim ay kumakatawan sa misteryo at proteksyon, isang paalala na minsan, ang pananahimik at pananatiling lihim sa ilang bagay ay isang paraan upang mapanatili ang iyong kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 38. Ang 7 ay isang numero ng espiritual na paglago at katalinuhan, ang 11 ay sumisimbolo ng inspirasyon at intuisyon, at ang 38 ay tanda ng kasaganaan at personal na tagumpay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong araw o bilang gabay sa iyong mga desisyon.
Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili mong emosyonal at espiritual na pangangailangan. Maglaan ng oras sa sarili mo, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang journal, pagmumuni-muni, o simpleng pagpapahinga ng walang iniisip na alalahanin. Mahalaga rin na bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang mas lalo mong maunawaan ang iyong mga damdamin at hangarin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong naging mga karanasan at damhin ang mga pagbabago sa iyong emosyon. Ano ang iyong natutunan sa araw na ito? Ano ang iyong mga nadama na maaaring maging susi sa iyong patuloy na pag-unlad? Ang pagpapahalaga sa iyong sariling damdamin at proseso ng paghilom ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas balanse at mas masayang buhay. Scorpio, tandaan mo na ang iyong emosyonal na lalim ay isang regalo na nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunawa at magmahal ng buong puso. Huwag mong katakutan ang iyong nararamdaman, sa halip, gamitin ito bilang gabay sa paggawa ng mas makabuluhang koneksyon at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito at gamitin ito upang magdala ng liwanag, paglilinaw, at kaginhawaan sa iyong puso at isipan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Ngayon, inaalok ka ng universo ng pagkakataong yakapin ang nag-aalab na apoy sa loob mo. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay likas na puno ng sigla, pananabik, at hindi nauubos na enerhiya upang tuklasin ang mundo. Ang iyong espiritu ay parang isang maliwanag na bituin na hindi lamang nagbibigay liwanag sa iyong landas, kundi nagiging inspirasyon din sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, mayroong isang natatanging puwersang nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong tunay na sarili at yakapin ang iyong mga pangarap ng may determinasyon. Hindi ka dapat matakot na ipakita kung sino ka talaga at hayaan ang iyong likas na karisma na gumabay sa iyong mga kilos at desisyon. Ang iyong pagnanais na maging malaya at walang hadlang ay isang katangiang nagbibigay sa iyo ng kakaibang sigla, kaya naman ngayon, hinihimok ka ng kalawakan na gamitin ang iyong kakayahan upang mas lalong mapaunlad ang iyong sarili at ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang iyong kakayahang humarap sa mundo ng walang takot ay isang regalong hindi lahat ay nagtataglay, kaya gamitin mo ito upang buksan ang mga pintuan ng oportunidad na nag-aabang sa iyo. Isa sa iyong pinakamalalaking regalo ay ang iyong katalinuhan at malawak na pananaw sa buhay. Hindi ka lamang isang adventurer sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa mundo ng pag-isip. Mahilig kang magtanong, magsaliksik, at tuklasin ang mas malalalim na kahulugan ng buhay. Hindi ka kailanman nasisiyahan sa simpleng sagot lamang, sapagkat palagi mong hinahangad ang mas malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang mundo at ang mga tao sa iyong paligid. Ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na gamitin ang iyong talino at pang-unawa upang maipakita ang iyong mga pangarap sa realidad. Ang bawat ideya na iyong naiisip ay may potensyal na magbago ng iyong kapalaran, kaya naman, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may malaking epekto sa hinaharap, kaya siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong kaalaman sa tamang paraan. Minsan, maaaring dumating ang mga pagdududa, ngunit tandaan na ang iyong likas na talino at kakayahang magpursige ay sapat upang dalhin ka sa tamang direksyon. Minsan, sa ating masigasig na paghabol sa ating mga pangarap, maaaring may mga relasyon tayong hindi sinasadyang napapabayaan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pagtuunan ng pansin ang mga koneksyon na maaaring nangailangan ng pagpapagaling. Mayroon ka bang kaibigan, kapamilya, o minamahal na maaaring hindi mo napapansin nitong mga nakaraang araw? Ang iyong likas na pagiging malaya ay maaaring minsan nagiging hadlang sa iyong kakayahang panatilihin ang matibay na ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit tandaan,
Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong kalayaan upang mapanatili ang pagmamahal at koneksyon sa iba. Maaari kang maglaan ng oras upang bumalik at kumonekta sa kanila. Ang simpleng pag-abot at pagpapakita ng malasakit ay maaaring makapagbalik ng tiwala at mas lalong magpatibay ng inyong samahan. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan o hindi pa nalulutas na usapin, ito ang tamang panahon upang bigyan ito ng atensyon. Ang bukas na komunikasyon at pagpapakita ng tunay na damdamin ay maaaring magdala ng mas matibay at malalim na relasyon sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng maayos at balansing relasyon ay mahalaga sa iyong personal na kaligayahan. Dahil ang buwan ay nasa Libra ngayon, ang enerhiya ng pagkakaisa at balanse ay lumiligid sa iyong buhay. Hinihikayat ka nitong gamitin ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iba. Huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman at ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging totoo sa iyong emosyon ay magbubukas ng pinto sa mas matibay at matatag na relasyon. Ang iyong intuwisyon ay magiging gabay mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, pakinggan ang iyong puso at hayaang ito ang magturo sa iyo ng tamang direksyon. Minsan, ang mga sagot sa ating mga katanungan ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng ating sarili. Ang katahimikan at pagninilay-nilay ay maaaring makatulong sa iyo upang makuha ang kaliwanagan na hinahanap mo. Marahil may ilang mahihirap na desisyon kang kailangang gawin, at maaaring may mga pagkakataon kung saan ikaw ay malilito. Ngunit tandaan, ang iyong determinasyon at matatag na pananaw ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang sikreto ay nasa iyong tiwala sa sarili. Manalig ka sa iyong kakayahang pumili ng tamang landas para sa iyong kinabukasan. Ang bawat desisyong gagawin mo ngayon ay may epekto sa darating na mga araw, kaya pag-isipan itong mabuti. Minsan, ang pinakamaliit na hakbang patungo sa tamang direksyon ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Huwag kang matakot sa pagbabago, ito ay bahagi ng iyong paglago at pag-unlad bilang isang individual. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, isaalang-alang ang maswerteng kulay na maaaring magbigay sa iyo ng positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at ginto. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan ng isipan, at tiwala na makakatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng kapayapaan, na maaaring makatulong sa iyong emosyonal na estado, lalo na kung may mga bagay kang pinagmumunihan. Samantala, ang ginto ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, tagumpay, at lakas ng loob, mga katangiang kailangan mo upang maabot ang iyong mga pangarap. Ang enerhiyang hatid ng ginto ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na nais mo. Kung maaari, gumamit o magsuot ng mga kulay na ito upang makatulong sa iyong enerhiya ngayong araw. Pagdating sa mga numero, ang iyong maswerteng numero ay 5, 22 at 36. Ang 5 ay kumakatawan sa kalayaan at pagbabago, bagay na natural na bahagi ng iyong buhay bilang isang Sagittarius. Ang 22 ay isang numero ng matibay na pundasyon at pangarap na maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng tamang pagpaplano. Ang 36 naman ay nagdadala ng enerhiya ng optimismo at kasaganaan, isang paalala na ang tagumpay ay nasa iyong abot kamay kung ikaw ay magsisikap at maniniwala sa iyong sarili. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay mo sa araw na ito, kaya obserbahan kung paano ito lumilitaw sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalawak ng iyong kaalaman at pananaw sa mundo. Maaari kang magbasa ng aklat na matagal mo nang nais tapusin, manood ng isang dokumentaryo na makakapagbigay sa iyo ng bagong ideya, o makipag-usap sa isang taong may ibang pananaw upang mas lumawak ang iyong pangunawa.
Ang pagpapalago ng iyong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon na maaari mong magamit sa iyong personal na pag-unlad. Ang pagyakap sa kaalaman at bagong karanasan ay isa sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kaya hayaang ang araw na ito ay maging daan upang mas palalimin mo ang iyong pangunawa sa mundo. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, subukan mong suriin kung paano mo nagamit ang enerhiya ng araw na ito. Ano ang iyong mga natutunan? Ano ang mga hamon na iyong hinarap at paano mo ito nalampasan? Pagnilayan mo ang iyong mga tagumpay, kahit gaano man ito kaliit, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas magandang bukas. Sagittarius, tandaan mo na ikaw ay isang manlalakbay ng buhay, hindi lamang sa pisikal na mundo kundi pati na rin sa mundo ng kaalaman at espiritualidad. Ang iyong pananabik sa buhay at pagnanais na patuloy na matuto ay isa sa iyong pinakamalalaking kayamanan. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat at determinasyon, at gamitin ang bawat pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong pangarap. Ang iyong kinabukasan ay maliwanag, at nasa iyong kamay ang kapangyarihang likhain ang buhay na matagal mo nang minimithi. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Ngayon, mararamdaman mo ang matibay na determinasyon na likas sa isang Capricorn. Para bang may isang malakas na enerhiya na humuhubog sa iyong pagkatao, isang tapang at tiyaga na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Ito ang iyong sandata sa bawat pagsubok na dumadaan sa iyong buhay. Hindi ka madaling matalo ng pagdududa o takot dahil likas sa iyo ang pagiging matatag at matiyaga. Huwag mong baliwalain ang katangiang ito, dahil ito ang naging pundasyon ng iyong tagumpay sa buhay. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa nakaraan, bawat sakripisyong tiniis mo, at bawat desisyong pinili mong gawin ay bahagi ng matibay na pundasyon kung saan ka nakatayo ngayon. Walang kahit isang tagumpay ang naganap nang hindi dumaan sa proseso ng pagsisikap at dedikasyon, at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay patuloy na umaangat sa buhay. Sa araw na ito, pagnilayan kung paano ka umabot sa iyong kinalalagyan ngayon. Ano ang mga aral na natutunan mo sa daan? Ano ang mga hadlang na nalampasan mo? At higit sa lahat, paano mo magagamit ang mga karanasang ito upang lalo pang mapalakas ang iyong loob at mas mapatibay ang iyong pundasyon? Ang iyong sipag, tiyaga, at matibay na paninindigan ang nagdala sa iyo sa puntong ito. Ito ang iyong patunay na anumang pagsubok na dumating ay kaya mong lampasan. Anuman ang hamon na kinakaharap mo ngayon, tandaan mong ang iyong likas na kakayahan sa pagpaplano at pagsusumikap ay sapat upang malampasan ito. May mga araw na tila napakabigat ng pasanin, ngunit sa bawat sandaling iyong pinaninindigan ang iyong mga pangarap, unti-unti mong nililikha ang tagumpay na nararapat para sa iyo. Ang buwan na nasa Libra ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakaisa. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang tungkol sa ugnayan mo sa iba, kundi pati na rin sa relasyon mo sa iyong sarili. Habang patuloy kang nakatuon sa iyong mga layunin, huwag kalimutang isaalang-alang ang iyong emosyonal na kalagayan. Bilang isang Capricorn, madalas mong inuuna ang tungkulin at responsibilidad kaysa sa sarili mong kapakanan. Ang iyong dedikasyon sa trabaho at pangarap ay hindi matatawaran, ngunit minsan, ang sobrang pagsusumikap ay nagiging dahilan upang mapabayaan mo ang iyong sariling pangangailangan. Ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng kalangitan na bigyan din ng halaga ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagnanais mong makamit ang tagumpay ay hindi dapat maging kapalit ng iyong personal na kaligayahan. Ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay mahalaga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Hindi ka makakapagpatuloy ng buong lakas kung hindi mo alagaan ang iyong sarili. Kung palagi mong inuubos ang iyong enerhiya sa trabaho,
at hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang iyong pahinga, maaaring dumating ang oras na mararamdaman mong wala ka ng natitirang lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Maglaan ng oras upang suriin kung paano mo maaaring mapabuti ang iyong pang-araw-araw na gawain upang magkaroon ng mas maayos na daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Subukan mong magpahinga, makinig sa musika, lumabas at maglakad-lakad, o kahit simpleng pagninilay upang maramdaman mong ikaw ay buhay hindi lamang para sa trabaho kundi para rin sa iyong sariling kagalingan. Habang dumadaloy ang araw, maaaring makaramdam ka ng bahagyang kawalang interes sa ilang aspeto ng iyong buhay. May mga sandaling tila nagiging paulit-ulit ang lahat, at maaaring dumating ang pakiramdam na parang walang saysay ang ilang bagay na dati mong pinapahalagahan. Ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan o pakiramdam na tila hindi mo alam kung anong direksyon ang iyong tatahakin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ganitong pakiramdam. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng introspeksyon, isang natural na reaksyon ng isipan sa matagal na pagsusumikap ng walang sapat na pahinga o pagbabago. Sa halip pagnilayan kung saan ito nagmumula. Marahil ito ay isang senyales na oras na upang magbago, upang humanap ng panibagong inspirasyon, o upang bigyang pansin ang isang aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang napapabayaan. Ang ganitong sandali ng introspeksyon ay isang regalo, isang pagkakataon upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili. Ito ay isang tawag mula sa iyong panloob na pagkatao na nagsasabing oras na upang bigyan ng pansin ang iyong personal na pangangailangan. Marahil may isang bagay kang gustong subukan, ngunit palagi mong ipinagpapaliban. Marahil may aspeto sa iyong buhay na kailangang ayusin, ngunit hindi mo ito nabibigyan ng sapat na atensyon, dahil sa dami ng iyong responsibilidad. Ito ang tamang oras upang pakinggan ang iyong puso, at bigyan ng puwang ang pagbabago. Sa larangan ng relasyon, ito ay isang magandang araw upang magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Minsan, sa sobrang abala natin sa pag-abot sa ating mga pangarap, hindi natin namamalayang napapabayaan natin ang mga taong mahalaga sa atin. Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kapamilya, ito ang tamang panahon upang buksan ang iyong puso at magpatawad. Hindi madaling bumalik sa dating samahan kapag may hindi pagkakasunduan, ngunit kung mayroon kang matibay na intensyon na ayusin ang isang relasyon, ito ay magiging posible. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi inaayos ang anumang gusot sa iyong relasyon. Ang simpleng pag-abot, pag-uusap, at pagpapakita ng malasakit ay maaaring maging susi sa mas matibay na koneksyon. Ang emosyonal na pagpapagaling ay isang proseso, ngunit kung magsisimula kang gumawa ng hakbang patungo sa mas maayos na relasyon, makakaramdam ka ng malaking ginhawa sa iyong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabaliwala sa sakit, kundi isang hakbang upang palayain ang sarili sa bigat ng hinanakit. Sa huli, ang pagmamahal at pangunawa ang siyang tunay na susi sa matibay at pangmatagalang relasyon. Sa iyong pang-araw-araw na desisyon, maaaring makaramdam ka ng pagkalito, lalo na kung may dalawang magkasalungat na pagnanasa na nagtutunggali sa iyong isipan. Ang posisyon ng buwan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng maingat na pagpapasya. May mga pagkakataon na tila ang puso at isipan ay hindi nagkakasundo, at sa ganitong mga sandali, kinakailangan ang malinaw na pagninilay upang malaman kung alin ang tamang landas na tatahakin. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may malaking epekto sa iyong hinaharap. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging praktikal at matyaga. Ang iyong kakayahang pag-isipan ang bawat detalye at timbangin ang mga posibleng resulta ay isang biyaya na dapat mong gamitin sa bawat sitwasyon. Gamitin ang mga katangiang ito upang suriin ang lahat ng posibilidad bago ka magpasya. Magtiwala sa iyong kakayahang timbangin ang mga bagay-bagay, dahil nasa iyo ang likas na talino upang makita kung ano ang pinakaangkop na hakbang sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tamang desisyon ay hindi laging halata sa simula,
Ngunit sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, malalaman mo kung alin ang tunay na makakabuti para sa iyo. Habang natatapos ang araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hamon na iyong hinarap at paano mo ito nalampasan? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap. Capricorn, tandaan mong ikaw ay isang likas na pinuno, isang taong may matibay na pundasyon at hindi natitinag ng kahit anong pagsubok. Ano man ang iyong harapin sa hinaharap, lagi mong bitbit ang iyong talino, tiyaga, at matibay na pananampalataya sa sarili. Yakapin ang araw na ito ng may buong sigla at positibong pananaw, dahil ang iyong kinabukasan ay puno ng walang katapusang posibilidad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang pambihirang pakiramdam ng kalayaan para sa iyo, mahal na Aquarius. May isang magaan at nakakapagpalayang enerhiya na pumapalibot sa iyo ngayon, na para bang binibigyan ka ng pagkakataong huminga ng malalim at namnamin ang kasalukuyang sandali. Ito ay isang paalala na sa gitna ng iyong pagiging abala sa iba, sa iyong mga pangarap, at sa iyong misyon sa buhay, kailangan mo rin ng oras para sa iyong sarili. Ang kalayaang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isipan, isang pagkakataong alisin ang anumang alalahanin na maaaring nagpapabigat sa iyong damdamin. Huwag mong ipagwalang bahala ang sariling kapakanan, sapagkat ito ang pundasyon ng iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa araw na ito, yakapin mo ang pagmamahal sa sarili at bigyan ng pagpapahalaga ang mga maliliit na bagay na madalas mong baliwalain. Maaaring ito ay isang tahimik na sandali kasama ang isang tasa ng kape, isang lakad sa ilalim ng araw, o kahit isang sandali ng pagmumuni-muni upang maramdaman mong ikaw ay buo at payapa. Habang dumadaloy ang iyong araw, mararamdaman mo ang marahang haplos ng buwan sa Libra, na nagpapalambot sa anumang mahigpit mong paniniwala at nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. May mga pagkakataong maaaring nakakulong ka sa mahigpit na pananaw o iniisip mong kailangan mong laging sundin ang isang nakatakdang landas. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng enerhiya ng kalangitan na maging mas bukas sa pagbabago at posibilidad. Ang buhay ay hindi isang tuwid na daan kundi isang serye ng mga liko at liko, at sa bawat pagliko, may bagong aral kang matututunan. Marahil ay may mga plano kang matagal nang hindi nagbabago dahil natatakot kang sumubok ng bago, ngunit ngayong araw, maaaring dumating ang isang pagkakataon upang lumabas sa iyong comfort zone. Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay gabayan ka patungo sa mas malalim na antas ng pag-unawa sa sarili at sa mundo sa paligid mo. Kung may mga matagal ng katanungan sa iyong puso, maaari mong makita ang sagot sa mga hindi inaasahang paraan, isang usapan, isang panaginip, o isang simpleng sandali ng kaliwanagan. Madalas mong pinapasan ang bigat ng kagustuhang baguhin ang mundo sa iyong sariling paraan. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang pagiging makabago, progresibo, at puno ng mga ideya na maaaring makapagpabago sa buhay ng marami. Ngunit sa araw na ito, imbes na ituon ang iyong atensyon sa panlabas na pagbabago, hinihikayat ka ng kalangitan na lumingon sa iyong panloob na mundo. May mga damdamin kang maaaring matagal nang nakatago sa kailaliman ng iyong puso, at ngayon, unti-unti silang lumilitaw upang maramdaman mo muli ang init ng pag-ibig at koneksyon. Ang damdaming ito ay maaaring manggaling sa isang taong mahalaga sa iyo o sa isang simpleng alaala na magpapabalik sa iyo sa isang panahong puno ng saya at inspirasyon. Sa iyong matinding hangarin na pagandahin ang hinaharap, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng kasalukuyan. Ang bawat damdamin, bawat alaala, at bawat koneksyon na nabubuo mo sa ngayon ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay.
Huwag matakot sa init ng damdaming ito. Sa halip, yakapin mo ito at hayaang akayin ka nito sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mong pangangailangan. Madalas mong inuuna ang iba, ngunit ngayon, paalalahanan mong hindi makasarili ang unahin ang sariling kaligayahan. Ang pagmamahal sa iba ay nagmumula sa pagmamahal sa sarili, at kung nais mong maging liwanag sa buhay ng iba, kailangan mo munang sindihan ang apoy sa iyong sariling puso. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangangatawan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Kung may matagal ka ng kinikimkim na damdamin, ngayon ay isang magandang araw upang harapin ito, at bigyang laya ang iyong sarili mula sa anumang nagpapabigat sa iyong kalooban. Habang binibigyan mo ng oras ang iyong sarili sa araw na ito, hayaang lumipad ang iyong isipan patungo sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais abutin, ngunit hindi mo pa nabibigyang pansin? Ang buwan ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang palayain ang sarili mula sa anumang hadlang, mga negatibong damdamin, pagdududa, o takot na maaaring humahadlang sa iyong pagiging tunay na masaya. Ang pagpapatawad, maging sa sarili o sa iba, ay isang makapangyarihang kasangkapan upang alisin ang anumang bigat na nagpapabagal sa iyong paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi isang paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa hinanakit at sakit ng nakaraan upang mas maging malaya kang harapin ang kinabukasan. Sa iyong pang-araw-araw na pakikitungo sa iba, maaari kang makatagpo ng mga pagkakataong magpapakita sa iyo ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolin, minsan, ang pinakamagandang gawin ay hayaang dumaloy ang buhay ayon sa kanyang sariling ritmo. Kapag tinanggap mo ito, mararamdaman mo ang tunay na kalayaan, isang pakiramdam ng pagiging buo sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng lahat ng bagay. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagbabago, at sa halip na labanan ito, hayaan mong dalhin ka ng agos patungo sa isang mas makulay at makabuluhang landas. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo sa katahimikan, kalinawan ng isipan, at malalim na pag-unawa sa sarili. Kapag isinama mo ito sa iyong araw, mas magiging madali para sa iyo na kumonekta sa iyong panloob na mundo at hanapin ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ang puti naman ay kumakatawan sa dalisay na enerhiya at bagong simula. Ito ay isang paalala na kahit anong nakaraan mo, palagi kang may kakayahang magsimulang muli. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, maaaring gumamit o magsuot ng mga bagay na may kulay na ito upang mapalakas ang iyong aura at madagdagan ang iyong kumpiyansa. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 21, 9 at 14. Ang 21 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at bagong oportunidad. Ang 9 ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at mas malalim na koneksyon sa sarili. Samantalang ang 14 ay nagsasaad ng balansing enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay hindi lamang gabay kundi paalala rin na ang lahat ng bagay sa buhay ay may tamang panahon. Ano man ang iyong ginagawa, magtiwala ka na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maaari kang magsimula ng isang journal kung saan isusulat mo ang iyong mga pangarap, damdamin, at plano para sa hinaharap. Ang paggawa nito ay makakatulong sa iyong maunawaan ang sarili mong emosyon, at mas makapag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa simpleng paraan na ito, maaari mong mapalalim ang koneksyon sa sarili, at mas malinaw mong makita ang landas na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga aral na natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya at inspirasyon? Ano ang mga damdaming lumitaw na hindi mo inaasahan? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti pa ang iyong buhay?
Mahalagang tandaan, Aquarius, na ikaw ay isang natatanging nilalang na may malalim na pangarap at misyon sa buhay. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Hayaan mong ang bawat araw ay maging isang hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Huwag kang matakot na bigyan ng oras ang sarili mong kaligayahan, sapagkat ito ang magiging pundasyon ng iyong patuloy na pag-unlad. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso at pag-asa, sapagkat ang iyong hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ika-16 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang tinatahak mo ang mahinahong agos ng buhay, hayaang punuin ka ng enerhiya ng sansinukob ng isang matinding pagmamalaki sa iyong tunay na sarili. Ikaw, bilang isang Pisces, ay may likas na lalim ng emosyon, at isang pambihirang kakayahan na maramdaman ang pinakamalalim na damdamin ng iba. Ang iyong banayad na sensualidad, na pinaghalo sa iyong malalim na emosyonal na koneksyon, ay may kapangyarihang umakit at magbigay inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayong araw, isipin mong ang buhay ay isang blankong canvas, at ang bawat kilos, bawat damdamin, at bawat salita mo ay tila mga kulay na bumubuo sa isang magandang obra maestra. Hayaan mong lumiwanag ang iyong tunay na esensya nang walang takot o pag-aalinlangan. Ito ang araw kung saan maaari mong bitawan ang anumang pag-aalinlangan at yakapin ang sarili mong kakayahan na umibig, makaintindi, at makalikha ng koneksyon sa mas mataas na antas. Ang buwan ay kasalukuyang nasa Libra, isang palatandaan na nag-aanyaya sa iyo na maghanap ng kagandahan, hindi lamang sa pisikal na anyo ng iyong paligid, kundi pati na rin sa maliliit na detalye ng iyong araw. Sa bawat ngiti ng isang estranghero, sa musika ng hangin na sumasayaw sa mga dahon, at sa init ng araw na dumadampi sa iyong balat, mayroong kagandahang naghihintay lamang na pahalagahan. Kapag hinayaan mong magliwanag ang iyong puso sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga munting sandali, mapapansin mong mas gagaan ang iyong pananaw sa buhay. Ito ay isang pagkakataon upang matutong pahalagahan ang kasalukuyang sandali, at hindi palaging magpaalipin sa nakaraan o mag-alala sa hinaharap. Sa bawat saya at hamon na iyong mararanasan, hayaang gabayan ka ng iyong kakayahang makita ang kagandahan sa lahat ng bagay. Ang Libra ay isang tanda ng balanse, kaya't ito rin ang tamang panahon upang suriin ang iyong buhay at alamin kung may mga aspeto na kinakailangang pagtuunan ng pansin upang mapanatili ang pagkakatugma sa iyong emosyon at isipan. Ang pagkakaroon ng balanse ay hindi nangangahulugan ng perpektong buhay, kundi ang pagtanggap sa kabuuan ng iyong pag-iral, ang iyong mga tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kaligayahan at lungkot, at ang iyong mga pangarap at realidad. Ngayong araw, mas lalo mong mapapansin kung gaano kalakas ang impluwensya ng iyong damdamin sa iyong mga iniisip at kilos. Ang isang simpleng alaala o damdamin ay maaaring makaapekto sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Kaya't habang ikaw ay nakikisalamuha, piliin mong hayaang maghari ang kabaitan, pagmamahal, at pangunawa sa iyong puso. Sa mga sandaling may mga pagsubok o hindi pagkakaintindihan, tandaan na may kapangyarihan kang baguhin ang enerhiya ng sitwasyon sa pamamagitan ng iyong pagiging mahinahon at maunawain. Hindi mo kailangang laging lumaban o ipaglaban ang iyong pananaw. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magpakumbaba at makinig. Kapag napansin mong may bahid ng pagkagalit o hinanakit sa iyong damdamin, huwag kang magpadala rito. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong nararamdaman. Ano ang nag-udyok sa iyo upang maramdaman ito? Paano mo ito maaaring gawing positibong enerhiya? Ang bawat negatibong damdamin ay may dalang aral, at ang aral na ito ay maaaring maging susi sa mas malalim mong pag-unawa sa iyong sarili. Sa halip na hayaang lamunin ka ng anumang sama ng loob, piliin mong gawing daan ito upang mapalawak ang iyong pangunawa at habag, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili.
Minsan, ang pinakamahalagang pagpapatawad ay hindi yaong ibinibigay sa iba, kundi yaong ipinagkakaloob mo sa iyong sarili. Ngayong araw ay maaaring may isang taong lalapit sa iyo, hindi dahil sa kanilang sinasabi kundi dahil sa kanilang katahimikan. May mga tao sa paligid mo na maaaring nangangailangan ng iyong pakikinig, ngunit hindi nila alam kung paano ito ipahayag. Sa iyong likas na empatya, may kakayahan kang maramdaman ang kanilang pinagdaraanan kahit hindi nila sabihin. Ito ang pagkakataon mong maging ilaw sa kanilang madilim na sandali. Ang simpleng pakikinig, isang mahinahong ngiti, o isang yakap ay maaaring makapagpagaan ng kanilang pakiramdam. Kung may pagkakataon, subukang maging bukas sa pakikipag-usap sa mga mahal mo sa buhay, lalo na kung may matagal nang hindi na pag-uusap ang bagay na maaaring magdulot ng mas matibay na koneksyon sa pagitan nyo. Hayaang pag-alabi ng buwan ang iyong inspirasyon upang lumikha ng kapayapaan sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ang tunay na koneksyon at pag-unawa sa iba ay hindi nagmumula sa pagpapanggap, kundi sa tunay na pagtanggap sa iyong sarili. Kapag isinantabi mo ang mga insecurities at hinayaan mong maging natural ang iyong pagiging ikaw, mas madaling dadaloy ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang naiangat ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay lila at pilak. Ang lila ay sumisimbolo sa espiritualidad, katalinuhan, at panloob na kapayapaan. Kapag isinama mo ito sa iyong araw, mas magiging madali para sa iyo ang kumonekta sa iyong mas mataas na kamalayan at maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga karanasan. Ang pilak naman ay sumasalamin sa iyong kakayahang mag-adapt sa anumang sitwasyon at makahanap ng balanse sa gitna ng pagbabago. Ang pagsusuot ng kulay lila o pilak, o kahit ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas mataas na pakiramdam ng kalmado at direksyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 7, 22 at 11. Ang 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at malalim na pagninilay. Ang 22 ay sumisimbolo sa katuparan ng mga pangarap sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap. Samantalang ang 11 ay nagsasaad ng mataas na antas ng intuisyon at koneksyon sa enerhiya ng universo. Ang pagsasanay sa mas matalas na pakiramdam sa mga numerong ito ay maaaring makatulong sa iyong pagninilay at pagpapasya sa araw na ito. Para sa maswerteng gawain, subukan mong bumugol ng oras sa isang tahimik na lugar kung saan maaari mong pakinggan ang iyong sarili. Maaari itong isang maikling paglalakad sa isang parke, isang sandali ng pagmumuni-muni, o kahit simpleng pagsusulat ng iyong mga saloobin. Ang paggawa nito ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na koneksyon sa iyong panloob na sarili. Mas lalo mong mauunawaan ang iyong mga pangarap, takot, at hangarin, at sa pamamagitan nito, mas magiging matibay ang iyong kakayahang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong mga natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kaligayahan? Ano ang mga aral na maaari mong dalhin sa mga susunod na araw? Tandaan, Pisces, na ikaw ay isang natatanging nilalang na may napakalalim na kakayahang makaramdam at magbigay ng pagmamahal. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat, sapagkat ang iyong hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po.
Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,